Napakalamig ng hanging dala ng habagat, tila mga patalim na walang awang humihiwa sa aking basang-basang balat. Nakatayo ako sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, nanginginig, habang ang magkabilang palad ko ay nakadiin sa malamig na salamin ng malaking bintana ng sarili kong bahay. Mula rito sa labas, sa gitna ng nagngangalit na bagyo at madilim na gabi, kitang-kita ko ang nagliliwanag na sala. Kumikinang ang malaking ilaw na kristal na nakasabit sa kisame, nagbibigay ng mainit at ginintuang liwanag sa mga taong nagtatawanan sa loob. Pumapatak ang luha ko kasabay ng ulan habang pinagmamasdan ko ang asawa kong si Roberto. Masayang masaya siya. Abot tenga ang kanyang ngiti habang nakahawak sa kamay ng ibang babae. Si Lorna. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang dahan-dahang hinihiwa ang malaking matamis na torta para sa kanyang ika-40 kaarawan. Sa gilid nila ay ang biyanan kong si Doña Viring. Pumapalakpak at halos maiyak sa tuwa habang pinapanood ang dalawa. Tila ba isa silang perpektong pamilya. Isang pamilyang matagal ko nang pinapangarap, ngunit isang pamilyang wala ako at hindi kailanman naging akin. Wala ni isa man sa kanila ang lumingon sa labas. Walang nakapansin na ang asawang nagpakahirap ng mahigit 1 dekada para iahon si Roberto sa hirap ay kasalukuyang namamatay sa lamig, itinakwil at itinapon na parang basahan sa sarili nitong bakuran. Bumalik ang aking isipan sa mga nangyari kaninang madaling araw. Bago pa man sumikat ang araw, bago pa man tumilaok ang mga manok sa aming lumang kapitbahayan, gising na ako. Kaninang umaga lang, ako ang pinakaabalang tao sa buong subdibisyon. Halos hindi ko na maramdaman ang aking mga binti sa walang tigil na pagtakbo mula sa kusina hanggang sa bulwagan. Pumunta ako sa palengke ng Balintawak nang napakaaga, nakipagsiksikan sa mga mamimili at nakipagtawaran sa mga tindero, mabigyan lamang ng pinakasariwang sangkap ang mga pagkaing lulutuin para sa handaan. Gusto kong maging perpekto ang gabing ito para kay Roberto. Ako ang nangasiwa sa pagdating ng mga litsong baboy, tiniyak na malutong ang balat at tama ang timpla ng sarsa. Ako ang nag-ayos ng mga bulaklak na inangkat pa mula sa dangwa. Sinusigurong ang bawat talulot ay nakapwesto ng tama upang magbigay ng karangyaan sa aming sala. Ako ang nagluto ng kare-kare, kaldereta, at lumpiang Shanghai, mga paboritong putahe ng asawa ko. Habang naghihiwa ako ng mga sibuyas at bawang, hindi ko alintana ang hapdi sa aking mga mata at ang hiwa sa aking mga daliri. Gusto kong ipagmalaki niya ako sa mga kasamahan niya sa negosyo. Gusto kong marinig mula sa kanyang mga labi na ako ang dahilan kung bakit matagumpay ang kanyang pagdiriwang. Ngunit nang magsimula ang pagdiriwang, para akong naging hangin. Unti-unting dumating ang mga panauhin lulan ng kanilang mga magagarbong sasakyan. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling barong at mga babaeng balot ng alahas at nakasuot ng mga damit na yari sa pinakamagagandang tela. Nakasuot lang ako ng isang simpleng lumang bestida na kulay murang kayumanggi, ang pinakamaayos na damit na nabili ko mula sa kakaunting perang natitira sa akin matapos kong ibigay ang lahat kay Roberto para sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Habang ang mga bisita ay nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pamumuhunan at paglalakbay sa ibang bansa, ako ay nagmistulang tagasilbi sa sarili kong tahanan. Naglakad-lakad ako dala ang isang bandehado ng mga inumin. Nag-aalok sa mga panauhing hindi man lang nag-aabala na tingnan ang aking mukha. Nang lumapit ako kay Roberto para abutan siya ng malamig na inumin, dahil napansin kong pinagpapawisan siya sa pakikipag-usap, ni hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. Isang malamig na tango lang ang isinukli niya at kinuha ang baso na parang isa lamang akong bayarang katulong na inarkila para sa gabing iyon. Tiniis ko ang lahat ng iyon. Tiniis ko ang mapanghusgang tingin ng mga kaibigan ni Doña Viring na nagbubulungan habang pinagmamasdan ang aking payak na anyo. Rinig na rinig ko ang kanilang mga bulong. Tinatanong nila kung bakit ang dumi ng kuko ko. Hindi nila alam na nagkayod ako ng niyog buong hapon. Tinatanong nila kung bakit ang itim ng siko ko. Hindi nila alam na maghapong nakadikit ang aking mga braso sa mainit na kalan. Sanay na ako riyan. Mula pa noon, hindi na pabor sa akin ang pamilya ni Roberto dahil para sa kanila, isa lamang akong hamak na probinsyana mula sa Visayas na walang yaman at walang maipagmamalaki sa kanilang angkan ng mga nagmamarunong sa Maynila. Naalala ko pa noong mga panahong nagsisimula pa lamang kami ni Roberto. Nakatira kami sa isang maliit na inuupahang kwarto na tuwing umuulan ay kailangan naming maglagay ng mga balde dahil sa tulo ng bubong. Noong panahong nawalan siya ng trabaho,
Ako ang nagtinda ng mga minatamis na saging at kamote sa kanto, mabigyan lang siya ng pamasahe sa paghahanap ng bagong papasukan. Ako ang nagbenta ng kaisa-isang gintong singsing na pamana ng aking yumaong ina para lamang may maipuhunan siya sa kanyang unang negosyo. Nangako siya noon, habang umiiyak at nakaluhod sa aking harapan, na kapag umasenso siya, ako ang gagawin niyang reyna ng kanyang buhay. Ako raw ang aalagaan niya at hinding-hindi niya pababayaan. Nasaan na ang mga pangakong iyon? Tinangay na yata ng hangin ng kanyang pag-asenso. Ang hindi ko matitiis ay ang pagdating niya kanina. Huminto ang musika at napalingon ang lahat nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy na nara. Pumasok si Lorna. Suot niya ang isang napakagarbong pulang damit na mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan, nagpapakita ng kanyang mga kurba. Makapal ang kanyang pampaganda. Ang kanyang mga labi ay kasing pula ng dugo at ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot at nakalugay. Bawat hakbang niya ay puno ng pagmamalaki, tila ba siya ang reyna ng gabing iyon at ang lahat ng tao roon ay kanyang mga alipin. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang naging reaksyon ni Roberto. Nang makita niya si Lorna, nagliwanag ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang formal na tindig at napalitan ng labis na pananabik. Mabilis niyang iniwan ang kinakausap na matandang negosyante at sinalubong si Lorna ng isang mahigpit na yakap. At sa harap ng lahat ng aming mga bisita, sa loob ng mismong pamamahay na pinaghirapan kong alagaan, walang kaabog-abog na inakbayan ni Lorna ang asawa ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na may yelo, parang pinipiga ang puso ko habang nakikita kong buong pagmamalaking ipinapakilala ni Doña Viring si Lorna sa mga kilalang panauhin. Niyakap at hinalikan ng biyenan ko si Lorna sa pisngi. Tinatawag itong maganda at matagumpay, na para bang ito ang tunay niyang manugang. Narinig ko pa ang pagbati ni Doña Viring sa mga kaibigan nito. Sinasabing sana ay ito na lamang ang naging asawa ng kanyang anak dahil bagay na bagay sila at parehong may mataas na pinag-aralan. Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig at nakikita. Ako ang nag-alaga kay Doña Viring noong mga panahong may malubha siyang sakit sa baga. Ako ang nagpupunas ng kanyang likod kapag nilalagnat siya tuwing madaling araw. Ako ang walang pandidiring naglilinis ng kanyang mga dumi noong hindi siya makatayo sa kama. Ngunit ngayong malakas na siya at nasa itaas na sila ng lipunan, ako ang tinatratong basura habang ang babaeng sumira sa pamilya namin ay tinatratong prinsesa. Nanginig ang buong katawan ko hindi dahil sa lamig ng paligid, kundi dahil sa matinding galit na nag-aalab sa aking dibdib. Wala sa sariling na ibaba ko ang hawak kong bandehado ng mga baso sa isang maliit na mesa. Lumikha ito ng malakas na kalansing na umagaw sa atensyon ng ilang mga taong malapit sa akin. Humakbang ako palapit sa kanila. Mabigat ang bawat hakbang. Nanginginig ang mga tuhod ko na parang mababali anumang oras, ngunit buo ang desisyon sa aking isipan. Hindi ko hahayaang tapakan nila ang aking pagkatao sa sarili kong pamamahay. Hindi ako magiging isang pipi at bulag na asawa na tatanggapin na lamang ang ganitong klaseng pambabastos. Tumayo ako sa harapan ni Roberto at Lorna. Tiningnan ko ng diretso sa mata ang asawa kong bakas ang pagkagulat sa aking biglaang paglapit. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit narito ang babaeng ito at kumikilos na parang siya ang may bahay? Pilit kong pinapatatag ang aking boses na nanginginig dahil sa nagpupumiglas na hikbi sa aking lalamunan. Gusto kong isigaw ang lahat ng hinanakit ko, ngunit pinili kong maging mahinahon alang-alang sa kanyang mga bisita. Nawala ang ngiti ni Roberto. Pinalitan ito ng isang matalim at malamig na titig, isang titig na hindi ko kailanman nakita noong kami ay naghihirap pa. Pabulong ngunit madiin niya akong sinabihan na huwag gumawa ng iskandalo sa kanyang pagdiriwang. Sinabi niya na hinihiya ko raw siya at dapat ay bumalik na lamang ako sa kusina kung saan ako nararapat. Ngunit sa halip na mahiya o matakot, tumawa lamang ng mahina si Lorna. Isang tawa na punong-puno ng pangungutya at pagmamaliit. Hinaplos pa niya ang braso ni Roberto sa harap ko. Sinabi niya sa isang malanding tono na gusto lamang niyang makisaya sa kaarawan ng kanyang pinakamamahal. Binalingan niya ako at tiningnan mula ulo hanggang paa na may bakas ng pandidiri sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung bakit ako masyadong mahigpit at selosa, samantalang wala naman daw akong binatbat sa kanya pagdating sa pag-aalaga sa pangangailangan ng isang matagumpay na lalaki. Pumitik ang isang ugat sa aking isipan. Nawala ang lahat ng pagtitimpi at pasensya na naipon ko sa loob ng maraming taon. Itinuro ko ang malaking pinto sa aming harapan at sa isang malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan at tumabon sa mahinang musika, inutusan ko si Lorna na lumayas sa pamamahay ko.
Sinabi ko sa kanya na wala siyang karapatang tumapak sa bahay na naipundar mula sa dugo at pawis ko. Natigil ang lahat. Nabingi ako sa biglaang katahimikan ng buong paligid. Bago pa man makasagot si Roberto sa aking pagsigaw, mabilis na lumapit si Doña Viring mula sa kabilang dulo ng sala. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Sa harap ng napakaraming tao, dinuro niya ang aking mukha. Sinigawan niya ako at tinawag na walang galang. Ako raw ay isang asawang walang kwenta na namapahiya sa mga kagalang-galang na bisita ng kanyang anak. Sinabi niya ng tuwiran na mas may karapatan si Lorna na manatili roon kaysa sa akin. Ayon sa kanya, si Lorna ay mayaman, may magandang trabaho at may pinag-aralan, samantalang ako ay isang palamunin lamang na walang ibang ginawa kundi magdala ng kahihiyan at kamalasan sa kanilang pamilya. Tiningnan ko si Roberto. Ang aking mga mata ay nagmamakaawa. Naghihintay ako na ipagtanggol niya ako. Naghihintay ako na maalala niya ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanya noong mga panahong walang-wala kami at ako lang ang naniwala sa kanyang kakayahan. Naghihintay ako na sabihin niyang asawa niya ako at dapat akong irespeto ng kanyang ina at ng kanyang babae. Ngunit isang matigas at nag-aapoy na mukha ang sumalubong sa akin. Walang awa niyang hinawakan ng mahigpit ang aking pulso. Napangiwi ako sa sakit dahil tila ba gusto niyang balian ang aking braso sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hinila niya ako palayo sa mga nagbubulungang bisita. Sinabi niya sa akin na sinira ko ang pinakamahalagang gabi ng buhay niya at hindi niya ako mapapatawad sa ginawa kong pamamahiya sa kanya. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong bawiin ang aking braso. Umiiyak kong sinabi sa kanya na ipinagtatanggol ko lang ang aking karapatan bilang tunay niyang asawa. Ngunit bingi siya sa aking mga daing. Bulag siya sa aking mga luha. Walang pag-aalinlangan niya akong kinaladkad patungo sa malaking pinto sa harapan ng bahay. Habang hinihila niya ako, nakita ko ang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Lorna at ni Doña Viring. Wala ni isa man sa mga bisitang kumakain ng pagkaing niluto ko ang sumubok na umawat o magsalita para sa akin. Lahat sila ay nakatingin lamang na parang nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Nang mabuksan ang pinto, sinalubong kami ng napakalakas na ihip ng hangin at malamig na buhos ng ulan mula sa bagyo. Itinulak niya ako palabas ng ubod ng lakas kaya't napasubsob ako sa basang semento ng aming balkonahe. Nasugatan ang aking tuhod at palad, ngunit mas masakit ang sugat sa aking puso. Tinuro niya ang mukha ko at sinigaw sa gitna ng matatalim na kulog na kung hindi ko kayang tanggapin si Lorna sa buhay niya, wala akong puwang sa bahay na iyon. Ayaw na raw niya akong makita. Bago pa man ako makabangon at makapagsalita, padabog niyang isinara ang mabigat na pinto sa aking harapan. Kasunod nito ay ang mataginting na tunog ng pag-ikot ng kandado mula sa loob. Ikinulong niya ako sa labas kasama ng bagyo. At ngayon, heto ako. Nakalugmok sa labas, basang-basa, pinapanood silang nagdiriwang at masayang naghihiwa ng torta. Manhid na ang buong katawan ko sa tindi ng lamig. Pakiramdam ko ay ito na ang huling gabi ng aking buhay. Unti-unting dumidilim ang aking paningin at bumibigat ang aking paghinga. Wala na akong lakas para umiyak o sumigaw. Ngunit bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, isang nakakabulag na liwanag mula sa isang napakalaking sasakyan ang biglang tumama sa aking mukha. Huminto ang makintab na itim na sasakyan sa mismong tapat ko sa gitna ng pag-ulan. Sino ang taong ito na dumating sa kalagitnaan ng malakas na bagyo at ano ang dadalhin niya sa gabing ito ng aking pagkawasak? Sa gitna ng paglamlam ng aking diwa at panlalabo ng aking paningin, dahil sa patuloy na pagbayo ng malakas na bagyo, ang matalim na liwanag mula sa sasakyan ay tila isang anghel na bumaba mula sa kalangitan upang sunduin ang aking naghihingalong kaluluwa. Napapikit ako ng mariin, pilit na inaaninag kung ano ang nangyayari sa aking harapan. Ang sasakyang huminto sa tapat ng aming tarangkahan ay hindi isang ordinaryong kotse na madalas makita sa mga lansangan ng Maynila. Napakalaki nito. Mahaba at kulay itim na kumikinang na parang salamin kahit pa binabayo ng makapal na ulan. Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng tubig at pagngangalit ng kulog na nagpapayanig sa mismong lupang aking kinauupuan, ang makina ng sasakyang ito ay halos hindi lumilikha ng ingay. Tila ba isa itong halimaw na tahimik na gumagapang sa dilim, pagmamay-ari ng isang taong may hawak ng buong mundo sa kanyang mga palad at hindi natitinag ng anumang unos. Bumukas ang pinto sa unahan ng sasakyan. Mabilis na bumaba ang isang super na nakasuot ng napakaayos at formal na uniforme, tila isang sundalo na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang amo anumang oras. Agad niyang binuksan ang isang napakalaking itim na payong
na sinlaki ng isang maliit na tolda at maingat na naglakad patungo sa pintuan ng mga pasahero sa likuran. Binuksan niya ito nang may matinding pag-iingat at mataas na antas ng paggalang. Isang sapatos na halatang yari sa pinakamamahaling balat ng hayop ang unang tumapak sa basang aspalto. Sumunod ang paglabas ng isang matandang babae. Bakas ang katandaan sa kanyang mukha na pinalamutian ng mga malalalim na kulubot ng panahon, mga pilat ng napakaraming taon ng karanasan at paghihirap. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid at nagpapahiwatig ng walang kapantay na kapangyarihan at autoridad na magpapayuko sa sinumang makakakita sa kanya. Nakabalot siya sa isang makapal at magarbong balabal na yari sa pinong tela upang panlaban sa matinding lamig ng gabi. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang tungkod na ang hawakan ay tila gawa sa purong ginto. Kumikinang ito sa ilalim ng mga ilaw ng poste at sumasabay sa bawat kislap ng mga kidlat sa kalangitan. Nang ilawan ng tsuper ang kanyang mukha gamit ang isang maliit na ilawan upang gabayan ang kanyang paglalakad, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Parang huminto ang pagpatak ng ulan at ang paglipad ng marahas na hangin na humahagupit sa aking katawan. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid at tanging ang mabilis na kabog sa aking dibdib ang aking naririnig. Kilala ko ang mukhang iyon. Kahit ilang dekada pa ang lumipas, kahit mabulag pa ako, hindi ko makakalimutan ang mga matang iyon. Ang matandang babaeng nakatayo sa aking harapan, sa gitna ng bagyo at nakasakay sa isang sasakyang pangmilyonaryo, ay walang iba kundi si Lola Corazon. Ang aking lola. Ang lola kong nagpalaki sa akin sa isang payak na kubo sa probinsya ng Iloilo matapos akong maulila sa mga magulang. Ang lola kong akala ko ay nabubuhay lamang sa pagtatanim ng palay sa tumana, pag-aalaga ng mga manok sa likod bahay, at paglalala ng banig sa isang liblib na lalawigan upang may maipambili kami ng bigas at asin. Paano siyang napunta rito sa ganitong kaanyuan? Paano siya nakarating sa Maynila lulan ng isang sasakyang pangarap lamang ng karamihan sa mga pinakamayayamang negosyante? Bakit siya may mga tauhan na tila mga profesional na tagapagbantay na susunod sa lahat ng kanyang iuutos? Gumuho ang lahat ng alam ko tungkol sa aking sariling pamilya habang nakatingin sa kanya. Ang lola kong nagturo sa aking maging mapagkumbaba ay nakatayo ngayon sa aking harapan na parang isang reyna ng isang malaking imperyo. Bago pa man ako makapag-isip ng maayos o makabuo ng isang buong salita mula sa aking nanginginig na mga labi, nakita ako ni Lola Corazon na nakalugmok sa putikan, yakap ang aking sariling mga tuhod upang panlaban sa lamig. Nanlaki ang kanyang mga mata na kanina ay napakakalmado. Wala siyang naging pakialam kung mabasa man ang laylayan ng kanyang mamahaling kasuotan o kung matalsikan ng putik ang kanyang malinis na sapatos. Mabilis siyang lumapit sa akin at walang pag-aalinlangang lumuhod sa malamig at basang semento ng aming garahe. Hinaplos niya ang aking mukha na sinlamig ng yelo gamit ang kanyang maiinit na palad. Naramdaman ko ang magaspang ngunit nag-uumapaw na pagmamahal sa kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na naghehele sa akin noong ako ay bata pa at umiiyak sa gitna ng gabi. Nakita ko ang labis na pag-aalala, gulat, at matinding sakit sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng aking kalunos-lunos na kalagayan. Basang-basa ang aking buhok na nakadikit sa aking mukha. Nanginginig ang buong katawan na parang kinukumbulsyon at ang aking mga labi ay nagkukulay lila na sa tindi ng ginaw at kawalan ng pag-asa. Tinawag niya ang pangalan ko. Nanginginig ang kanyang tinig, nagpipigil ng iyak at nag-uumapaw na galit dahil sa nakita niyang kalagayan ng kanyang kaisa-isang apo na ipinagkatiwala niya sa lalaking nangakong mag-aalaga sa akin. Sinubukan kong bumuka ang aking mga labi upang magsalita, upang sabihin sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa sa akin ng asawa ko, kung paano nila ako ipinahiya at itinapon palabas na parang isang asong may galis, ngunit walang lumabas na boses. Masyadong matigas ang aking panga, dahil sa matinding ginaw, at labis na pag-iyak na umubos sa aking lakas. Tanging mga luha na lamang na humahalo sa patak ng ulan ang naging sagot ko sa kanya, isang tahimik na pagmamakaawa na iligtas niya ako sa impyernong ito. Mabilis na hinubad ni Lola Corazon ang kanyang makapal na balabal at walang pag-aalinlangang ibinalot ito sa aking nanginginig na katawan. Ang init na nagmula sa telang iyon ay tila nagbigay ng panibagong buhay sa aking nanghihinang dugo. Naamoy ko ang kanyang pamilyar na pabango na may halong amoy ng mamahaling kahoy, isang amoy na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Niyakap niya ako ng mahigpit, pinoprotektahan ako mula sa hagupit ng hangin at patuloy na pagbuhos ng ulan.
Sa mga sandaling iyon, mula sa isa pang malaking sasakyan na huminto sa likuran ng sinasakyan ng aking lola, mabilis na bumaba ang 6 na malalaking lalaki. Nakasuot sila ng formal na itim na barong, may mga matitigas na mukha na parang mga batong inukit, at gumagalaw ng may matinding disiplina at koordinasyon. Naglakad sila palapit upang tumulong at buhatin ako patungo sa sasakyan, ngunit mabilis na itinaas ni Lola Corazon ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na huwag muna silang gumalaw o lumapit. Sumunod sila agad, at tumayo ng tuwid sa ilalim ng ulan, hinahayaang mabasa ang kanilang mga sarili habang naghihintay ng susunod na utos. Dahan-dahang tumingala ang aking lola habang nakayakap pa rin sa akin. Inilibot niya ang kanyang matalas na paningin sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa direksyon na kanina ko pa tinititigan. Ang malaking bintanang salamin ng aming bahay na nagpapakita ng lahat ng maliligayang nangyayari sa loob. Mula sa aming kinaroroonan sa dilim at lamig ng labas, kitang-kita niya ang mga pangyayaring dumurog sa aking puso ng pira-piraso. Nakita niya ang nagliliwanag na sala na pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak. Nakita niya si Roberto na humahalakhak ng napakalakas, tila walang kahit anong bigat sa dibdib matapos siyang magpalayas ng sariling asawa. Nakita niya ang babaeng nakapula, si Lorna, na nakakapit sa braso ng aking asawa habang umiinom ng alak at malagkit na nakatingin sa lalaking pag-aari ko. Nakita niya ang biyenan kong si Doña Viring na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Nakataas ang baso ng alak at tumatawa na tila ipinagmamalaki ang kataksilan ng kanyang anak. Nakita ng aking lola ang isang masayang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng aking mga luha, pawis at walang hanggang sakripisyo upang maiahon ang pamilyang iyon sa kahirapan. Naramdaman ko ang biglaang pagtigas ng katawan ni Lola Corazon. Ang malambot at maawaing mga mata na tumingin sa akin kanina ay biglang naglaho na parang bulang pinutok ng karayom. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang pagkakayakap sa akin at maingat na inalalayan akong sumandal sa pader upang makatayo siya ng maayos nang hindi ako nabibitawan. Pinanood ko kung paano nagbago ang kabuang anyo ng aking lola. Napalitan ng isang uri ng puot na nakakakilabot ang kanyang maamong mukha. Tila siya isang natutulog na bulkan na ilang dekadang nanahimik sa ilalim ng lupa at ngayon ay handa ng sumabog at tupukin ang lahat ng nasa paligid niya gamit ang nagbabagang lava. Tumingin siya sa mga taong nasa loob ng bahay, hindi bilang mga kapamilya, hindi bilang mga asawa o biyenan ng kanyang minamahal na apo, kundi bilang mga kaaway na dapat lipulin at durugin nang walang kahit anong pag-aalinlangan at awa. Tumayo siya ng dahan-dahan, tinutukod ang kanyang gintong tungkod sa lupa upang suportahan ang kanyang bigat. Ngunit nang makatayo siya ng tuwid at itaas ang kanyang noo, lumabas ang isang pambihirang aura ng autoridad sa kanyang buong pagkatao na nagpaliit sa tingin ko sa malaking mansyon na nasa aming harapan. Itinuro niya ang nagliliwanag na bahay gamit ang dulo ng kanyang tungkod. Tila isang hukom na nagbababa ng hatol na kamatayan sa mga nagkasala. Tiningnan niya ang kapitan ng mga lalaking nakaitim na nakatayo ng tuwid sa kanyang tabi, naghihintay ng hudyat. Hindi sumigaw si Lola Corazon. Kalmado ang kanyang boses, sobrang kalmado, na nagbibigay ng panginginig sa sinumang makakarinig nito. Walang bahid ng panginginig o takot sa kanyang tono. Ngunit ang diin at lalim nito ay mas nakakabingi pa sa kulog na dumadagundong sa kalangitan noong gabing iyon. Bawat pantig ay may dalang sumpa para sa mga taong umapak sa aking pagkatao at sumira sa aking buhay. Bumigkas siya ng isang maikli, ngunit mabigat na utos. Isang utos na magiging simula ng katapusan ng lahat ng pagmamalaki, kaligayahan, at kayabangan ni Roberto. Wasakin ninyo ang lahat, sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa masayang piging sa loob na parang nakikita na niya ang pagguho nito. Walang ititirang buo, ipakita ninyo sa kanila kung kanino sila bumangga. Tila mga sundalong nakatanggap ng huling utos mula sa kanilang pinakamataas na general, sabay-sabay na tumango ang mga lalaki. Walang emosyon ang kanilang mga mukha, wala silang pag-aalinlangan sa ipinagagawa sa kanila. Wala silang itinanong kung bakit kailangan nilang sirain ang isang pagdiriwang. Humarap sila sa bahay at nagsimulang maglakad nang sabay-sabay patungo sa balkonahe. Ang mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos na gawa sa balat sa basang aspalto ay lumikha ng isang nakakatakot at pantay-pantay na tunog, sumasabay sa bawat patak ng malakas na ulan at paghampas ng hangin na tila musika ng paghihiganti. Habang maingat akong inaalalaya ng tsuper papunta sa lilim ng malaking payong upang hindi na lalong mabasa at ginawin, pinanood ko ang 6 na malalaking lalaki na umakyat sa mga hakbang ng aming balkonahe.
Tumayo sila sa tapat ng malaking pinto na gawa sa matibay na kahoy ng nara. Ang mismong pintong walang awang isinara sa aking mukha ni Roberto kanina lamang matapos niya akong itulak sa putikan habang ako ay nagmamakaawa. Hindi sila kumatok upang humingi ng pahintulot sa may-ari ng bahay. Hindi sila naghanap ng susi o naghintay na may magbukas mula sa loob. Umatras ng kaunti ang pinakamalaki sa kanila, isang lalaking may katawan na parang isang haligi ng semento. Inihanda niya ang kanyang sarili, tumingin sa kandado ng pinto, at buong lakas na itinaas ang kanyang binti upang magpakawala ng isang sipa na sisira sa lahat ng kasayahang nagaganap sa loob. Ano kaya ang mangyayari sa mga palalo at mapanghusgang tao sa loob ng bahay sa oras na bumagsak ang pintong iyon at pumasok ang nagngangalit na galit ng isang lola na may kapangyarihang pabagsakin ang kanilang buong mundo sa isang iglap? Lamang, isang nakakabinging lagutok ng nabasag na matibay na kahoy ang pumunit sa katahimikan ng malakas na bagyo. Ang malaking pinto ng aming mansyon, nagawa sa purong nara at pinasadya pa ni Roberto mula sa isang sikat na lilokan sa Hilaga upang ipagmalaki ang kanyang yaman sa bawat bisitang darating, ay walang kalaban-laban na bumigay sa iisang malakas na sipa ng tauhan ng aking lola. Ang mga makakapal na bisagra na yari sa bakal ay nabunot mula sa sementadong hamba. Sumalpok ang 2 piraso ng pinto sa magkabilang pader ng aming bulwagan, nang may napakalakas na kalabog, tila isang pagsabog na yumanig sa buong kabahayan. Kasabay ng pagbagsak ng pintuan ay ang marahas na pagpasok ng unos sa loob ng dating mainit at maaliwalas na sala. Ang malamig at matalim na hangin na dala ng habagat ay walang awang nananalasa, pinapatay sa isang iglap ang lahat ng mga mabangong kandilang nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid. Ang mga mamahaling kurtinang binili pa ni Doña Viring mula sa ibang bansa ay marahas na nilipad pa itaas, nagpupumiglas na parang mga kaluluwang gustong makawala. Ang napakalaking ilaw na kristal sa kisame ay umugoy ng malakas, lumilikha ng nakakakilabot na tunog ng nagkikiskisang mga salamin na tila nagbabadyang bumagsak anumang oras. Nanigas sa kani-kanilang kinatatayuan ang lahat ng mga panauhin. Ang kaninang masaya at nakakaaliw na musika na tumutugtog mula sa isang mamahaling kagamitan ay tila naputol, napalitan ng nakakakilabot na katahimikan ng mga taong pigil ang hininga, na binabasag lamang ng ingay ng ulan at hangin mula sa labas. Nawala ang mga ngiti, halakhak, at kayabangan sa mukha ng mga negosyante, politiko, at matataas na tao sa lipunan. Napalitan ito ng matinding gulat at pamumutla nang makita nila ang 6 na malalaking lalaking nakaitim na pumasok sa bulwagan. Ang mga mukha ng mga lalaking ito ay walang mababakas na anumang emosyon, tila mga taga-Bitay na dumating upang maningil ng buhay. Si Roberto, na kanina lamang ay nasa rurok ng kaligayahan habang nag-aabot ng matamis na torta kay Lorna at nakikipagpalitan ng malalagkit na tingin, ay nabitawan ang hawak na platito. Basag ang porselana sa makinis na sahig na gawa sa marmol, kumalat ang matamis na kiki na humalo sa mga bubog. Mabilis na namula ang kanyang mukha. Bilang isang lalaking nasanay na nasusunod, tinitingala, at kinakatakutan sa kanyang kumpanya, hindi niya matanggap na may mga lapastangang sisira sa kanyang pagdiriwang sa mismong pamamahay niya. Sumulong siya palapit sa mga nakaitim na lalaki. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok dahil sa labis na galit. Sumisigaw siya, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong sala, pilit nilalabanan ang ingay ng bagyo. Tinatanong niya kung sino sila, at anong karapatan nilang manggulo at manira ng ari-arian. Banta niya sa isang nanginginig ngunit mataas na tinig na tatawag siya ng mga pulis. Ipapakulong silang lahat at sisiguraduhin niyang mabubulok sila sa bilangguan dahil hindi nila kilala kung sino ang taong binabangga nila. Ngunit hindi siya tinapunan ng tingin ng mga tauhan ng aking lola. Tila ba isa lamang siyang maingay na langgam na sumisigaw sa mga higante. Nang hindi niya makuha ang atensyon at paggalang na inaasahan niya, akmang susuntukin ni Roberto ang isa sa mga tauhan upang ipakita ang kanyang tapang sa harap ni Lorna at ng kanyang mga matataas na bisita. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang kamao, madali siyang itinulak nito. Isang simpleng paghawi lamang gamit ang isang braso. Ngunit dahil sa lakas ng lalaki, nawalan ng balanse si Roberto at tumilapon pa atras hanggang sa napaupo siya sa malamig at basang sahig. Tumili si Lorna nang makita ang nangyari. Ang kanyang mapagmataas at malanding mukha kanina ay napalitan ng matinding sindak. Mabilis niyang binitawan ang braso ni Roberto na kanina ay ayaw niyang bitiwan at nagtago sa likuran ng nanginginig, na si Doña Viring, ginagawang pananggalang ang matanda laban sa anumang panganib.
Sa pagkakataong iyon, mula sa dilim ng balkonahe na binabayo ng ulan, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang gintong tungkod na tumatama sa basang sahig. Tok, tok, tok. Isang mabagal, pantay-pantay, ngunit madiing tunog na lalong nagpatahimik sa buong silid. Bawat pagtama nito sa semento ay tila pagtibok ng isang pusong puno ng poot. Pumasok si Lola Corazon sa bulwagan. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang tingin ay matalim na parang kayang tumagos sa kaluluwa ng sinumang titingnan niya. Siya ay kalmado, marangal, at nag-uumapaw sa isang uri ng awtoridad na hindi mabibili ng salapi at hindi makukuha sa anumang paaralan. Sa likuran niya ay naroon ako, maingat na inaalalayan ng kanyang chopper upang hindi matumba. Basang-basa, nanginginig, at mukhang kaawa-awa. Ang mga luha ko ay humalo sa ulan na tumutulo mula sa aking buhok, pababa sa aking lumang bestida na dumidikit sa aking balat. Ang bawat patak ng tubig mula sa aking damit ay lumilikha ng maliit na lawa sa mamahaling alpombra na ipinagmamalaki pa kanina ni Doña Viring. Tiningnan ko silang lahat mula sa likod ng aking lola. Ang mga taong nagtawanan habang itinataboy ako ay ngayon nakatingin sa amin taglay ang kaba at pagtataka. Nang makilala kung sino ang matandang babaeng pumasok, nagbago ang anyo ni Doña Viring. Imbes na matakot at mahiya sa kanyang ginawang pagtataboy sa akin kanina at sa kanyang pagiging konsentidor sa panloloko ng kanyang anak, nanaig ang kanyang pagkamataas at walang hanggang kapritso. Tumawa siya ng pagak, isang tawang pilit at nanginginig para itago ang kanyang kaba sa harap ng kanyang mga mayamang kaibigan at kumare. Sumigaw siya at walang galang na itinuro ang aking lola gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Tinawag niya itong patay gutom, isang matandang pulubi na walang pinag-aralan na dumayo pa mula sa kailaliman ng probinsya para lamang makihingi ng tirang pagkain sa kanilang marangyang handaan. Sinabi niyang wala kaming kahihiyan na maglola, na pareho kaming basura na nagpaparumi sa kanyang malinis na pamamahay at sumisira sa pangalan ng kanilang angkan. Nakisali sa pagtawa si Lorna, lumakas muli ang loob nang marinig ang mga panlalait ng biyanan ko. Inisip marahil ng dalawang babaeng ito na mga binayarang tauhan lamang o mga kamag-anak mula sa probinsya ang mga lalaking kasama namin at wala talaga kaming kalaban-laban sa kanila dahil sa pera at impluensya ni Roberto. Pinakinggan ko ang bawat pang-iinsulto ni Doña Viring. Parang may mga punyal na walang awang itinatarak sa aking dibdib sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ako ang bumili ng mga mamahaling gamot niya noong siya ay nakaratay at walang pambayad sa ospital. Ako ang nagtiyagang magluto ng kanyang mga paboritong sabaw at nagpakain sa kanya sa bibig noong walang-wala pa sila at tinalikuran sila ng lahat ng kanilang mga kamag-anak. Ngunit ngayon, sa harap ng maraming tao, inaalipusta niya ang babaeng nagpalaki sa akin. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumapit at ipagtanggol ang lola ko, ngunit wala akong sapat na lakas. Humigpit lamang ang hawak ko sa balabal na nakabalot sa akin at patuloy na umiyak ng tahimik. Ngunit hindi man lang natinag si Lola Corazon. Hindi siya nagpakita ng kahit anong pagkainsulto o galit sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot sa mga panlalait gamit ang mga murang salita. Tiningnan niya lamang ang dalawang babae, pati na rin ang nakaupong si Roberto, na parang mga nakakadiring insekto na gumagapang sa putikan sa kanyang harapan. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang malakas na sigaw. Dahan-dahan niyang itinaas ng bahagya ang kanyang gintong tungkod at malakas na inihampas sa sahig. Isang nakakabinging tunog na tuluyang bumasag sa matinis na tawa ni Doña Viring at nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Tumingin si Lola ng diretso sa mga mata ni Roberto at sinabi sa isang malamig, mabagal at nakakatakot na tinig na pumarito siya hindi para humingi ng limos o tirang pagkain. Pumarito siya upang bawiin ang lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa mga taong walang utang na loob, mga manloloko at walang dangal na hindi marunong magpahalaga sa mga biyayang ibinigay sa kanila. Bago pa man makasagot si Roberto sa mga mahiwagang salita ng aking lola, sumenya si Lola Corazon sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan lamang ng isang matalim na pagtingin. At doon nagsimula ang walang awang paninira. Walang sinaktang panauhin ng mga tauhan, ngunit wala silang itinirang buo sa mga simbolo ng kayabangan ng pamilya ni Roberto. Hinawi ng dalawang lalaki ang napakahabang mesa na puno ng mga masasarap na putahe na pinaghirapan kong iluto buong araw. Nagbagsakan ang mga mamahaling pinggan na porselana na may mga gintong palamuti sa gilid, ang mga kristal na basong inangkat pa mula sa Europa at ang mga naglalakihang litson. Basag ang lahat. Ang sarsa ng kare-kare,
ang sabaw ng kaldereta, at ang mga mamahaling alak ay humalo sa putik at tubig ulan sa sahig, lumilikha ng isang mabaho at nakakadiring tanawin. Ang malaking torta na may nakasulat pang pangalan ni Roberto na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay nagsimulang maghiyawan ang mga panauhin dahil sa matinding takot at gulat. Ang mga babaeng kanina ay pinagtatawanan ang aking simpleng damit at binubulungan ang aking kaanyuan ay nagkanya-kanyang takbo palabas ng bahay, nagtutulakan at nag-uunahan. Wala na silang pakialam kung mabasa sila ng malakas na ulan o kung masira ang kanilang mga mamahaling kasuotan at sapatos na may mataas na takong. Ang mga negosyanteng lalaki na mga kasosyo ni Roberto ay nagtulakan makalabas lamang sa pintuan, pilit inilalayo ang kanilang mga sarili sa gulo upang hindi madamay. Wala ni isa man sa kanila ang lumingon para tulungan si Roberto. Ang mga tauhan ng aking lola ay sadyang gumawa ng daan para sa mga bisita. Hinahayaan silang makatakas ng ligtas, ngunit mahigpit nilang binakuran at hinarang sina Roberto, Lorna, at Doña Viring upang hindi sila makalabas. Sa loob lamang ng napakaikling panahon, ang engranding pagdiriwang na inihanda ko ng buong puso upang ipagmalaki ang aking asawa ay naging isang tambakan ng sirang baso, durog na pagkain, basang mga bulaklak, at sirang pangarap. Naiwan kaming pamilya sa loob ng nasirang sala, na ngayoy amoy alak, ulan, at matinding puot. Namumutla si Lorna sa isang sulok ng sala, nakasiksik sa pader, at nakatakip ang mga nanginginig na kamay sa kanyang mukha. Si Doña Viring ay nakasalampak sa sahig na puno ng sarsa at alak, umiiyak at sumisigaw dahil sa pagkasira ng kanyang mga paboritong muebles na palagi niyang ipinagmamayabang sa kanyang mga kumare. Si Roberto ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga damit ay marumi at basa. Nanlilisik ang kanyang mga mata, humihingal sa labis na galit, pagkapahiya at pagkawala ng kanyang dignidad. Nagbabanta siyang muli, isinisigaw sa pagmumukha ni Lola Corazon na babayaran namin ng doble ang lahat ng sinira namin, na ipapakulong niya ang aking lola habang buhay at sisiguraduhin niyang mabulok kaming dalawa sa kulungan dahil sa aming ginawang pagwasak ng kanyang pinaghirapang ari-arian. Ngunit ngumiti lamang ng tipid si Lola Corazon. Isang ngiting nagpapahiwatig ng matinding awa sa isang taong bulag sa katotohanan ng sarili nitong buhay. Mula sa loob ng bulsa ng kanyang matipunong tagapaglingkod na nakatayo ng tuwid sa kanyang tabi, inutusan niya itong maglabas ng isang bagay. Inabot ng lalaki ang isang makapal na kayumangging sobre na nakasara ng maayos. Kinuha ito ni Lola Corazon at walang pag-aalinlangang inihagis sa mismong paanan ni Roberto. Lumagpak ang sobre sa sahig na may talsik ng tubig at alak, lumilikha ng isang mahinang tunog na siyang naging sentro ng atensyon ng lahat. Inutusan niya si Roberto na buksan ito at basahin ng maigi bago pa man siya magsalita ng mga banta na kailanman ay hindi niya kayang panindigan. Tumingin si Roberto sa sobre, ang kanyang matatapang na mata ay biglang nabalutan ng kaba. Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahan niyang dinampot ang makapal na sobre mula sa maruming sahig. Ano kaya ang nakasulat sa mga dokumentong nakapaloob doon na nakatakdang magpabago sa pag-ikot ng kanilang mundo, tuluyang bubura sa kanilang walang hanggang kayabangan, at magpapabagsak sa mga tuhod ng palalo at taksil na si Roberto? Nanginginig ang mga daliri ni Roberto habang dahan-dahan siyang yumuko upang damputin ang makapal na kayumangging sobre mula sa sahig na basang-basa ng ulan at nagkalat na mamahaling alak. Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng wasak na bulwagan. Mula sa pagiging mapagmataas na hari ng kanyang sariling palasyo, biglang lumiit ang kanyang figura, nilamon ng kaba at hindi maipaliwanag na takot na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim bago inilabas ang patong-patong na papeles. Ang unang bumungad sa kanyang paningin ay ang malaking opisyal na selyo ng isa sa mga pinakasikat at pinakamakapangyarihang tanggapan ng mga abogado sa buong Makati. Binasa niya ang mga nakasulat sa unang pahina. Ito ay ang titulo ng lupa at ng mismong mansyon na kinatatayuan namin sa isang eksklusibong subdibisyon. Sumunod na pahina ay ang mga dokumento ng pagkakautang sa bangko, mga papeles ng malaking kumpanyang pinamamahalaan niya, at ang mga sikretong kasunduan ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Habang lumilipat ang kanyang mga nanlalaking mata sa bawat linya, sa bawat numero at lagda, unti-unting naubusan ng dugo ang mukha ni Roberto. Namutla siya na parang isang bangkay na hinango mula sa kabaong. Nakasaad doon ng napakalinaw na walang halong anumang pag-aalinlangan o butas sa batas na ang tunay na nagmamay-ari ng bahay na ito
at ng halos kabuuan ng kanyang ipinagmamalaking negosyo ay hindi siya. Isa lamang siyang tau-tauhan. Ang lahat ng yaman na kanyang ipinagmamalaki ay nakapangalan sa isang malaking korporasyon na iisang tao lamang ang nagpapatakbo at nagmamay-ari. At ang pangalan sa pinakailalim ng lahat ng dokumento, ang pangalan ng nag-iisang tagapangulo at may-ari ng lahat ng iyon, ay ang babaeng kanina lamang ay tinawag nilang patay gutom. Si Lola Corazon. Nakidunghaw si Lorna sa mga papeles mula sa likuran ni Roberto at nanlaki ang kanyang mga mata na balot ng humulas na pampaganda. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pilit niyang binabasa muli ang mga pangalan. Umaasang mali lamang ang pagkakaintindi niya. Inagaw naman ni Doña Viring ang mga papel mula sa nanginginig na mga kamay ng kanyang anak. Nang mabasa ng biyenan ko ang katotohanan, nanlambot ang kanyang mga tuhod at nawalan siya ng balanse. Tuluyan siyang napasalampak sa marumi at malamig na sahig. Nadaganan pa ang mga nadurog na porselana ng kanilang handaan na bumaon sa kanyang palda. Ang kanilang kayabangan ay gumuho na parang kastilyong buhangin na walang awang inanod ng malakas na alon. Nagsalita si Lola Corazon. Ang kanyang boses ay pumapailan lang sa tahimik at magulong silid. Hindi sumisigaw ngunit taglay ang bigat na nagpabingi sa lahat. Ipinagtapat niya sa aming lahat na sa loob ng maraming taon, siya ang lihim na namumuhunan sa negosyo ni Roberto. Ginamit niya ang ibang tao bilang mga kinatawan at dummy, upang hindi kailanman malaman ng aking asawa ang totoo. Ginawa niya ito para lamang sa akin, para sa kanyang kaisa-isang apo na nangulila ng maagas pa sa mga magulang. Gusto niya raw akong mabigyan ng magandang kinabukasan na hindi ko naranasan sa probinsya. Ayaw niyang maramdaman ni Roberto na mas mababa ang kanyang katayuan sa lipunan kung malalaman nitong sa pamilya ng asawa niya galing ang puhunan. Ibinigay ng aking lola ang lahat nang walang hinihinging kapalit, lihim na sinusubaybayan ang aming pag-asenso, para lamang makitang masaya ako at ligtas sa piling ng lalaking pinili ko. Ngunit ano ang iginanti mo sa kabutihan ko? Tanong ni Lola Corazon. Puno ng puot ang matatalim na paningin na nakapako sa nanghihinang si Roberto. Ginamit mo ang yamang nagmula sa aking mga pawis at pinaghirapan para mambabae at magpakasarap. Ginamit mo ang kapangyarihang ipinahiram ko sa iyo para laitin, saktan, at tapakan ang pagkatao ng sarili mong asawa na walang ginawa kundi pagsilbihan ka. At higit sa lahat, pinalayas mo ang kaisa-isa kong apo sa gitna ng matinding bagyo na parang isang hayop na walang halaga at walang madadapuan. Binigyan kita ng buong kaharian ng palihim, at ngayon, dahil pinatunayan mong wala kang kwentang tao at halang ang bituka mo, babawiin ko ang lahat ng ito sa isang iglap at ibabalik kita sa putikan kung saan ka nararapat. Bumagsak ang mga balikat ni Roberto. Umiling-iling siya ng mabilis, bumubulong sa sarili na parang taong nawawala sa katinuan. Pilit niyang sinasabi na peke ang mga dokumento, na isa lamang itong malaking panlilinlang at masamang panaginip. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na tapos na ang kanyang paghahari. Kilala niya ang lagda at ang selyo ng mga abogadong iyon. Gumapang si Doña Viring palapit sa paanan ng aking lola. Ang babaeng kanina ay ubod ng taas ng tingin sa sarili na nagmamay-ari raw ng pinakamagagandang alahas sa kanilang samahan. Ngayon ay humihikbi at nagmamakaawa na parang isang pulubi. Wala na siyang pakialam kung marumi ang sahig at masira ang kanyang mamahaling kasuotan o kung mabasag ang kanyang mga kuko sa paggapang. Pilit niyang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Lola Corazon, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang tauhan at buong lakas na itinulak palayo. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang mga malulupit na nasabi. Lumuluha siyang nangangako na magbabago siya, na aalagaan niya ako at tatanggapin ng buong puso bilang pinakamamahal niyang manugang. Nang hindi siya pakinggan ng aking lola, bumaling sa akin si Doña Viring. Gumapang siya papalapit sa aking mga paa, lumuluha ng dugot pawis. Umiiyak siya at tinawag akong anak. Nagmakaawa siya na kausapin ko ang aking lola, na huwag silang palayasin dahil matanda na siya, may rayuma at masakitin. Sinabi niyang mamamatay siya sa lamig kung itatapon siya sa kalsada ngayong gabi sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, habang nananatili akong nakatayo sa likod ni Lola Corazon. Hinanap ko sa aking dibdib ang natitirang piraso ng pagmamahal, pasensya, at awa na matagal kong inilaan sa pamilyang ito. Ngunit wala na akong nahanap kahit isang patak. Ang puso ko ay naging kasing lamig ng yelo. Ipinaalala ko sa kanya kung paano siya tuwang-tuwa at pumapalakpak nang itulak ako ng kanyang anak palabas ng pinto kanina. Ipinaalala ko sa kanya na ilang minuto lamang ang nakalipas.
Tinawag niya akong basura, hampas lupa, at palamunin na nagpaparumi sa kanyang malinis na bahay. Dahan-dahan kong hinila ang aking paa palayo sa kanyang mga nanginginig na kamay, pinuputol ang huling ugnayan ng aking awa sa kanya. Tiningnan ni Lola Corazon ang makintab na gintong orasan sa kanyang pulso. 10 minuto, malamig niyang utos na nagpataas ng balahibo sa aming lahat. Mayroon lamang kayong 10 minuto para lisanin ang pamamahay na ito. Wala kayong dadalhin kundi ang mga damit na nakasuot sa inyong mga katawan ngayon. Walang anumang alahas, walang pera, walang bag, at walang sasakyan. Lahat ng nakikita ninyo, mula sa pinakamaliit na kutsara hanggang sa pinakamahal na kotse sa garahe, ay pag-aari ng aking kumpanya bilang pambayad sa lahat ng mga ninakaw at nilustay ninyong pondo. Nagsimulang magpanik si Roberto. Parang nawala siya sa sarili at mabilis na tumakbo papunta sa hagdan patungo sa kanilang silid sa itaas. Marahil gusto niyang kunin ang kanyang mga mamahaling relo, ang pasaporte, at ang natitirang pera sa loob ng kanyang nakatagong kahadeyero. Ngunit dalawang naglalakihang tauhan agad ang mabilis na humarang sa kanyang daan at nagtulak sa kanya paibaba. Sumigaw si Roberto, umiiyak na nagmakaawa na kahit ang kanyang pitaka at telepono lamang ay payagan siyang dalhin dahil wala siyang matatawagan. Ngunit isang matigas na paghawi lamang ang isinagot ng mga lalaki, kaya siya ay napasubsob sa pader at dumugo ang labi. Kinuha rin nila ang susi ng kanyang sasakyan mula sa kanyang bulsa ng sapilitan. Sa kabilang banda ng magulong sala, napansin ko ang palihim na pag-atras ni Lorna. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pintuan sa likuran, papunta sa kusina. Mahigpit na mahigpit siyang nakayakap sa kanyang mamahaling bag, habang nagpapanik ang mag-ina. Akala niya ay makakalusot siya. Ngunit walang nakakatakas sa matalas na paningin ni Lola Corazon. Nagbigay siya ng isang maliit na senyas gamit ang kanyang mata. Agad na hinarang si Lorna ng isang tauhan at sa pilitang inagaw ang kanyang bag. Sa halip na ibalik, ibinuhos ng tauhan ang lahat ng laman nito sa sahig, sa harap nilang lahat. Kumalansing ang mga gintong pulseras, mamahaling kwintas ng perlas, at mga singsing na may malalaking brilyante. Nanlaki ang mga mata ni Doña Viring nang makilala niya ang mga alahas na nakakalat sa sahig. Ito ang kanyang mga paboritong kayamanan na itinago niya ng maayos sa kanyang kwarto kahapon. Nanakawin pala ito ni Lorna habang nagkakagulo kanina at habang kami ay nasa labas. Gusto niyang may maitakas na yaman para sa kanyang sarili at iwan sa ere ang lalaking pinagmamalaki niya. Nagsimulang magmurahan ang dalawang babae. Sinabunutan ni Doña Viring si Lorna, tinawag itong ahas at magnanakaw. Gumanti si Lorna ng sampal at sinabing wala siyang mapapala sa pamilyang ito dahil mga pulubi at batugan pala sila. Nawala ang lahat ng pagpapanggap nila ng pagiging disente, pino, at edukada. Ang babaeng pinagpalit sa akin, ang babaeng mas karapat-dapat daw sa kanila, ay isa palang mandurugas na handang magnakaw sa kanyang sariling biyenan. Tok, tok, tok. Ang malakas na tunog ng tungkod ni Lola Corazon sa sahig ang tumapos sa kaguluhan at sabunutan. Ubus na ang oras ninyo, sabi niya. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ng mga tauhan sina Roberto, Doña Viring, at Lorna. Nagpumiglas silang tatlo, sumigaw ng ubod ng lakas, umiyak at nagmakaawa hanggang sa mapatid ang kanilang mga ugat sa leeg. Ngunit tulad ng ginawa nila sa akin kanina, wala silang kalaban-laban sa lakas ng batas at sa yaman ng mga taong humahawak sa kanila. Kinaladkad sila palabas ng bahay, patungo sa basang balkonahe at palabas ng malaking tarangkahan. Ang ulan sa labas ay mas lalo pang lumakas, sinasabayan ng malalakas na ihip ng hanging nagpapabagsak sa mga sanga ng puno. Itinulak silang tatlo sa labas ng kalsada, sa gitna ng madilim at maputik na daan at nakakamatay na lamig ng gabi. Walang payong, walang makapal na damit, walang pera, at walang anumang pananggalang sa lupit ng kalikasan. Sumara ang malaking pinto na gawa sa kahoy at bakal sa kanilang harapan nang may napakalakas na kalabog. Dinig na dinig ko mula sa loob ang mataginting na tunog ng pag-ikot ng kandado. Nagsimulang kalampagin ni Roberto ang bakal na tarangkahan sa labas. Sumisigaw, humihiyaw ng aking pangalan ng paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ngunit sa paglipas ng mga oras sa gitna ng nakakabinging bagyo at kawalan ng pag-asa, hanggang kailan kaya matitiis ng mga mapagmataas na taong ito ang hagupit ng karma na ngayon ay naniningil na. Walang awang bumuhos ang ulan sa mga katawan ni na Roberto, Lorna at Doña Viring habang sila ay nakatayo sa labas ng mataas na tarangkahan ng mansyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanilang mga mamahaling kasuotang pampista na kanina
ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay basang-basa na, at tila naging mabigat na kadena na dumikit sa kanilang nanginginig na balat. Ang lamig na nanunuot sa buto ay agad nilang naramdaman. Isang matinding ginaw na katulad ng ipinaranas nila sa akin nang itaboy nila ako palabas. Nakatayo silang tatlo sa harap ng matibay na bakal na ngayoy saradong-sarado para sa kanila. Ang mga ilaw sa hardin na karaniwang nagbibigay ng liwanag at ganda sa paligid ay pinatay na mula sa loob. Iniiwan silang balot sa nakakakilabot na dilim ng gabi na binabasag lamang ng mga manakanakang kidlat sa kalangitan. Tahimik na ang kalsada sa labas ng sikat at eksklusibong subdibisyon. Ang mga sasakyan ng kanilang mga kilalang bisita ay matagal nang nakalayo, nag-iwan lamang ng mga bakas ng gulong sa basang aspalto. Wala ni isa man sa mga itinuring na matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Roberto ang naghintay sa kanto upang mag-alok ng tulong o sasakyan. Lahat sila ay mabilis na tumakas nang makita ang pagbagsak ng lalaking kanina lamang ay kanilang pinupuri at sinasamba. Pinatunayan lamang nito na ang kanilang pagkakaibigan ay nakatayo lamang sa salapi, kapangyarihan at katayuan sa lipunan. Nang mawala ang lahat ng iyon, nawala rin ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kinusot ni Roberto ang kanyang mukha na basang-basa ng ulan at luha ng matinding pagkabigo. Tumingala siya sa malaking mansyon na dating simbolo ng kanyang tagumpay at kayabangan. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na ang buhay niya ay pwedeng magbago nang ganito kabilis sa loob lamang ng isang gabi. Kaninang hapon, isa siyang tinitingalang tagapamahala ng kumpanya, may-ari ng naglalakihang ari-arian at pinapaligiran ng mga taong nag-aagawan sa kanyang atensyon. Ngayon, isa na siyang pulubi na walang ni isang kusing sa bulsa. Kinapa niya ang kanyang pantalon, nagbabaka sakaling may naiwan kahit barya, ngunit wala. Kinuha ng mga tauhan ng aking lola ang lahat. Ang kanyang pitaka na puno ng mga card sa bangko, ang kanyang telepono at ang susi ng kanyang sasakyan. Wala siyang naiuwi kundi ang kanyang wasak na pagkatao at basang damit. Sa kanyang tabi, nanginginig ng labi si Doña Viring. Nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin dahil sa tindi ng lamig na tumatagos sa kanyang matandang katawan. Nakayakap siya sa kanyang sarili na nababalot lamang ng manipis na bestida na ngayon ay puno ng talsik ng putik. Nagsimula siyang umiyak at manisi. Pinaghahampas niya ng mahina ang braso ng kanyang anak. Nagtatanong kung bakit napakabobo ni Roberto at hindi nito inalam na ang lola ko pala ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan nila. Sinisisi niya si Roberto dahil sa kapabayaan nito kung bakit sila ngayon nagdurusa sa kalsada habang inuulan, gayong dapat ay natutulog na siya sa kanyang malambot at mainit na kama. Ang walang tigil na pagbubunganga ni Doña Viring ay lalong nagpagulo sa isip ni Roberto hanggang sa sumabog ang kanyang naipong galit at sinigawan niya ang kanyang ina na tumahimik. Nabigla ang matanda at napahagulgol na lamang sa takot sa sariling anak. Samantala, lumayo ng kaunti si Lorna. Tiningnan niya si Roberto taglay ang isang matinding pandidiri na hindi niya itinago. Ang kanyang mga makakapal na pampaganda ay tuluyan ng humulas, ginawang mukhang nakakatakot na maskara ang kanyang kaninay magandang mukha dahil sa kumalat na itim na kulay sa paligid ng kanyang mga mata. Ang kanyang mahabang pulang damit ay sumasayad sa putikan at nababad sa tubig, nagmumukha siyang isang basahan. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Pakiramdam niya ay nalinlang siya ng husto. Nilapitan niya si Roberto dahil akala niya ay isa itong tunay na mayamang lalaki na makapagbibigay sa kanya ng marangyang buhay na pinapangarap niya. Sinira niya ang aming pamilya dahil sa inaasam na yaman. Ngunit matutuklasan niya na ang lalaking pinili niya ay isang palaka na nagpapanggap na prinsipe na bubuhay lamang sa pamamagitan ng yaman ng lola ng asawa nito. Sumiklab ang isang matinding pag-aaway sa gitna ng bagyo. Sinimulang murahin ni Lorna si Roberto gamit ang mga pinakamasasakit na salita na maaari niyang bitawan. Tinawag niya itong manloloko, walang kwentang lalaki, at isang malaking talunan na nakikitira lang pala. Sumigaw siya na nagsisisi siyang nakilala pa niya ito at ibinigay ang kanyang oras. Sinisi niya si Roberto sa pagkaladkad sa kanya sa kahihiyang ito sa harap ng maraming tao. Hindi rin nagpatalo si Roberto at ibinalik ang mga pang-iinsulto. Sinumbat niya ang pagiging magnanakaw ni Lorna sa mga alahas ng kanyang ina kanina habang nagkakagulo. Tinawag niya itong mukhang pera na walang puso at linta na sumisipsip lamang ng yaman. Sa gitna ng kanilang pagsisigawan sa ilalim ng ulan, nawala ang lahat ng pagmamahal at lambingan na ipinangalandakan nila kanina sa loob ng bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Isang taxi ang dahan-dahang dumaan sa kalsada. Marahil ay nagbaba lamang ng pasahero sa kabilang kanto ng eksklusibong lugar na iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Lorna nang makita ang sasakyan. Walang pakialam kina Roberto at Doña Viring. Tumakbo siya patungo sa gitna ng kalsada at kumaway ng mabilis upang parahin ang sasakyan. Huminto ang taxi sa gilid ng bangketa. Mabilis na binuksan ni Lorna ang pinto sa likuran. Akmang susunod sana si Roberto. Umaasang isasama siya nito para makahanap ng matutuluyan kahit sa isang murang bahay tuluyan. Ngunit buong lakas na itinulak ni Lorna ang dibdib ng lalaki palabas. Tiningnan ni Lorna si Roberto ng buong kalamigan at sinabing hindi siya sasakay sa iisang sasakyan kasama ang isang pulubi at ang maingay nitong ina. Natapos na raw ang anumang namamagitan sa kanila mula nang malaman niyang wala itong pera. Inilabas ni Lorna mula sa isang tagong bulsa ng kanyang damit ang ilang buo na salapi na hindi nakuha ng mga tauhan ni Lola Corazon kanina nang halughugin ang kanyang bag. Mayroon siyang sapat na pera para isalba ang kanyang sarili at umuwi. Walang kahit anong awa na pumasok si Lorna sa taxi at isinara ang pinto ng malakas sa mismong mukha ni Roberto. Tulalang pinanood ni Roberto ang paglayo ng taxi hanggang sa lamunin ito ng dilim at ulan. Iniwan siya ng babaeng pinili niya kapalit ng kanyang tapat na asawa. Nakita niya ang mabilis na pagbabalik ng karma. Ipinagpalit niya ang ginto para sa isang ordinaryong bato. At ngayon, ang bato ay itinapon rin siya nang malaman nitong wala siyang halaga. Nilingon ni Roberto ang kanyang ina na nakasalampak na sa basang semento at nakasandal sa pader. Silang dalawa na lamang ang natira. Walang pera, walang bahay, walang sasakyan, at walang pupuntahan sa gitna ng gabi. Lumalala ang ubo ni Doña Viring at nagsisimula ng manghina ang paghinga nito. Alam ni Roberto na kailangan nilang makahanap ng masisilungan o mamamatay ang kanyang ina sa pulmonya bago pa man sumikat ang araw. Inakay niya ang matanda, ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat, at naglakad sila ng dahan-dahan, tila mga ligaw na kaluluwa. Naghanap sila ng kahit maliit na bubong sa labas ng mga nakasarang tindahan, sa labas ng subdibisyon upang sumilong. Kinabukasan, nabulabog si Roberto ng matinding sikat ng araw at ingay ng mga sasakyang nagdaraan. Nagising siyang nakahiga sa isang matigas na sementadong upuan sa isang pampublikong liwasan, malayo sa kanilang dating bahay. Masakit ang buong katawan niya at tila binibiyak ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang ina na nakapulupot pa rin sa lamig. Ang mukha ay tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ganoon ba kabilis magbago ang lahat? Naisip ni Roberto na baka may pag-asa pa sa kanyang kumpanya. Baka hindi pa nakakarating ang balita at makuha niya ang kanyang huling sweldo sa kanyang opisina upang makapagsimula muli o makabili man lang ng pagkain. Gamit ang natitirang lakas na pinipiga mula sa kanyang gutom na tiyan, inakay niya ang ina at naglakad sila ng ilang oras patungo sa mataas na gusali ng kanyang kumpanya sa sentro ng Kalakalan. Ang mga tao sa daan ay lumalayo sa kanila dahil sa masangsang na amoy ng kanilang basang damit at marungis na anyo. Ngunit pagdating nila sa pasukan ng malaking gusali na yari sa salamin, hinarang agad siya ng mga gwardya na dati ay yumuyuko at sumasaludo sa kanya tuwing umaga. Nagalit si Roberto at tinangkang ipatumbasan ang kanyang mataas na posisyon. Isinisigaw na siya ang pangalawang pangulo ng kumpanya. Ngunit ipinakita ng gwardya ang isang pabatid mula sa pinakamataas na pamunuan na may larawan niya. Tinanggal na siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw at malawakang pandaraya sa kumpanya at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok niya sa buong gusali. Pinagtawanan siya ng mga dating empleyado at mas mababang manggagawa habang kaladkad siya palabas ng mga gwardya at itinulak sa kalsada. Nang subukan niyang pumunta sa bangko na nasa ibaba ng gusali upang kunin ang kanyang mga personal na naipon, natuklasan niyang lahat ng kanyang mga lagakan sa bangko ay pinigilan na rin ayon sa utos ng korte. Wala siyang nakuha kahit isang sentimo. Gumuho ang huling haligi ng kanyang pag-asa. Dahil sa matinding gutom at pag-iyak ng kanyang ina, napilitan si Roberto na ibenta ang kanyang maruming sapatos na balat at ang suot niyang relos na hindi nabawi kagabi sa isang murang sanglaan sa gilid ng palengke. Ang kaunting bariyang nakuha niya, na hindi man lang umabot sa 10 bahagi ng tunay na halaga ng mga gamit, ay ibinayad niya sa isang napakaliit at mabahong kwarto sa isang masikip na squatter. Ang kwarto ay may butas-butas na bubong ng yero, dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at amoy kanal dahil malapit ito sa isang maitim na sapa. Dito niya dinala ang kanyang inang dati ay namumuhay bilang reyna at nandidiri sa mga mahihirap. Sa kabilang dako ng syudad, ang aking buhay ay nagbago na parang isang panaginip na ayaw ko nang gisingin.
Nagmulat ako ng mata sa isang napakalambot na kama na may puti at mabangong kumot. Nakatira na ako ngayon sa pangunahing mansyon ni Lola Corazon, isang napakalaking palasyo na napapalibutan ng malalawak at magagandang hardin na puno ng mga namumulaklak na rosas at orkidya. Wala na akong naririnig na mga sigaw, pang-iinsulto, at utos mula sa isang malupit na biyenan. Ang mga kasambahay ay gumagalang sa akin na parang isang tunay na prinsesa, inihahain ang paborito kong agahan sa kama. Ngunit hindi ako hinayaan ni Lola Corazon na maging tamad o umasa lamang sa kanyang yaman. Sinimulan niya akong turuan kung paano patakbuhin ang malaking negosyo ng aming pamilya mula sa pinakaibaba hanggang sa pinakamataas na antas. Itinuro niya sa akin ang mga pamamaraan sa pagpaparami ng salapi, ang pagharap sa mga matitigas na negosyante, at ang pagiging isang matibay na pinuno na hindi madaling linlangin. Sa tulong ng mga magagaling na tagapayo at sa sarili kong pagsisikap, natuklasan ko ang natutulog kong talino na matagal na pinatay ng pang-aabuso ng pamilya ni Roberto. Nagbago rin ang aking panlabas na anyo at kumpiyansa. Ang aking mga lumang damit ay napalitan ng mga formal at mamahaling kasuotang pang-opisina na nagpapalabas ng aking pagiging kagalang-galang at matapang na babae. Inayusan ako upang ipakita ang tunay kong ganda na natabunan ng kalungkutan, luha at usok ng kusina sa loob ng maraming taon. Ilang buwan ang lumipas habang nakaupo si Roberto sa isang maruming karinderya sa gilid ng kalsada matapos magbuhat ng mga mabibigat na sako ng bigas sa palengke upang may maipakain sa kanyang inang nakaratay sa banig. Napatingin siya sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ng tindahan. Umaalingaw-ngaw ang boses ng isang pamilyar na babae mula sa balita. Nang punasan niya ang pawis sa kanyang mga mata at tumitig sa screen, parang huminto ang kanyang paghinga. Nakita niya ang aking mukha. Nakangiti ako ng buong ningning, may suot na magandang damit, at kinakapanayam ng mga sikat na tagapagbalita bilang bagong pangulo ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ano ang gagawin ni Roberto ngayong nakita niya ang babaeng kanyang itinapon, na ngayon nasa pinakatuktok na ng tagumpay at hawak ang kapangyarihang maaari niyang sandalan? Napatayo si Roberto mula sa marupok na bangkong kahoy ng karinderya. Nakalimutan niya ang kakarampot na kanin at mainit na sabaw na kanyang kinakain upang tawirin ang matinding gutom. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos lumabas sa kanilang mga lalagyan habang nakatitig sa lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ng maliit na tindahan. Ang mukha kong punong-puno ng pag-asa at liwanag habang nagsasalita sa harap ng maraming tao ay tila isang matalim na patalim na muling sumugat sa kanyang nagdudugong dibdib. Narinig niya ang paghanga ng mga nagbabalita sa aking talino at galing sa pagpapatakbo ng isang malaking korporasyon. Ako, ang babaeng tinawag nilang palamunin, walang kwenta, at walang pinag-aralan, ay siya ngayong tinitingala at nirerespeto ng buong bansa. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Roberto, humalo sa pawis at makapal na dumi sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang isang napakabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib, pinipigilan ang kanyang paghinga. Isang matinding pagsisisi ang kumain sa kanyang kaluluwa, na parang asido. Naalala niya kung paano ko siya inalagaan noong siya ay may sakit, kung paano ko isinuko ang aking sariling mga pangarap para lamang suportahan siya. Pinagpalit niya ang isang dalisay at walang hanggang pagmamahal para sa isang panandaliang aliw at huwad na yaman na dala ng isang mapanlinlang na babae. Ngunit sa likod ng kanyang labis na pagsisisi, sumibol ang isang makasarili at desperadong pag-asa. Kilala niya ako, o iyon ang akala niya. Alam niyang dati ay handa akong mamatay at ibigay ang lahat para sa kanya. Inisip niya na baka sa isang madilim na sulok ng aking puso, mahal ko pa rin siya. Baka sakaling kaawaan ko siya kapag nakita ko ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Baka sakaling patawarin ko siya at ibalik siya sa kanyang dating pwesto. O kahit man lang bigyan ng sapat na pera upang maipagamot ang kanyang inang naghihingalo at makabangon sila mula sa estero. Dala ng matinding desperasyon na nagtulak sa kanya, nakalimutan ng anumang natitirang hiya, mabilis na tumakbo si Roberto pabalik sa kanilang madilim at mabahong barong-barong. Nadatnan niya si Doña Viring na nakahiga sa manipis na banig, patuloy na umuubo ng dugo at halos buto at balat na lamang, malayo sa dating itsura nitong nagmamalaki sa mga mamahaling damit. Kinuha ni Roberto ang huling mga barya na kanyang kinita mula sa maghapong pagbubuhat ng sako ng bigas at gulay sa palengke. Hindi niya binili ng gamot o pagkain ng kanyang ina. Ginamit niya ito upang sumakay ng pampasaherong sasakyan patungo sa pinakasentro ng kalakalan sa syudad, kung saan nakatayo ang nagtataasang gusali at nandoon ang aming kumpanya.
Bumaba siya sa gitna ng nagiinit na aspalto ng kalsada. Napakalaki ng ipinagbago ng kanyang anyo. Ang dating lalaking nakasuot ng mga mamahaling damit mula sa ibang bansa at pinapasadya pa sa mga sikat na mananahi ay isa na ngayong gusgusin. Mahaba at magulo ang kanyang buhok na puno ng alikabok, hindi pa siya nakakapag-ahit ng balbas ng ilang linggo kaya natakpan na ang kanyang mukha at ang kanyang suot na kamiseta ay butas-butas, manipis at matapang ang amoy ng pawis. Pinagtitinginan siya ng mga taong naglalakad sa malinis na bangketa, iniiwasan at pinandidirihan na parang isang nakakahawang sakit, ngunit hindi niya inalintana ang mga mapanghusgang tingin. Nakapako ang kanyang isipan sa isang layunin, ang makausap ako at magmakaawa sa aking harapan. Nang makarating siya sa labas ng malaking gusali ng aming korporasyon, nayari sa asul na salamin at sumasalamin sa sikat ng araw, sinubukan niyang pumasok sa malawak at malamig na bulwagan sa ibaba. Ang sahig na marmol ay kumikinang, napakalinis at walang kahit anong dumi na maaring apakan. Pumasok siya, umaasang makakalusot sa mga nagbabantay, ngunit agad siyang pinigilan ng 3 matitikas na gwardya na nakasuot ng maayos at plansadong uniporme. Hinarang nila ang kanyang daan, palihim na tinatakpan ng kanilang mga ilong dahil sa sangsang ng kanyang amoy na humalo sa malamig na hangin sa loob ng gusali. Tinanong siya ng may pagbabanta kung ano ang kailangan niya sa loob ng isang pribado at kagalang-galang na lugar. Pilit na ipinagmalaki ni Roberto ang kanyang sarili, isinisigaw sa nanginginig na tinig na siya ang tunay na asawa ng bagong pangulo ng kumpanya. Na asawa ko siya at may karapatan siyang pumasok upang makausap ako. Nagkatinginan ng mga gwardya at ang magandang babae sa hapag ng tagatanggap. Isang malakas at mapangutyang tawanan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Pinagtawanan nila ang isang pulubi na nag-aangking asawa ng isang bilyonaryang tulad ko. Nainis si Roberto at sinubukan niyang itulak ang mga gwardya, nagpupumilit na makapasok patungo sa mga asensor. Sumigaw siya ng ubod ng lakas. Tinatawag ang pangalan ko ng paulit-ulit, umaasang maririnig ko siya mula sa pinakamataas na palapag ng gusali pababa sa kanya. Dahil sa paggawa niya ng matinding iskandalo na nakakaabala sa ibang mga negosyante, walang awang hinawakan ng mga gwardya ang kanyang mga braso. Pinihit nila ito ng mahigpit sa kanyang likuran, hanggang sa mapadaing siya sa tindi ng sakit, tila mababali ang kanyang mga buto. Kinaladkad siya ng mga tauhan palabas ng gusali. Hindi alintana ang kanyang mga pagmamakaawa, pag-iyak at pag-angkin na siya ang dating may-ari ng lahat ng iyon. Pagdating sa labas ng malaking pintuang salamin, itinulak nila si Roberto ng ubod ng lakas na parang isang sako ng basura. Tumilapon siya at bumagsak ang kanyang mukha sa mainit at magaspang na semento ng bangketa. Dumugo ang kanyang pumutok na labi at nagkasugat ang kanyang noo. Humalo ang pulang dugo sa dumi ng kanyang mukha. Pinanood siya ng mga taong nagdaraan. Ang ilan ay tumigil pa upang kumuha ng larawan gamit ang kanilang mga telepono. Pinagtatawanan ang isang baliw na nanggugulo sa labas ng isang tanyag na gusali. Walang kahit isang taong lumapit upang tulungan siyang bumangon. Habang nakadapa si Roberto sa mainit na semento, sinusubukang indahin ang sakit ng kanyang bugbog na katawan at ang labis na kahihiyan na dumudurog sa kanyang natitirang dignidad. Isang napakapamilyar na itim at makintab na sasakyan ang huminto sa mismong tapat niya. Ang sasakyang iyon ay walang ingay, napakagarbo, at nagpapahiwatig ng matinding kapangyarihan. Ito ang parehong sasakyang sumundo sa akin noong gabing itinapon niya ako sa gitna ng bagyo, habang ako ay nagmamakaawa. Bumukas ang pinto sa likuran. Unang bumaba ang 2 personal na tagapagbantay na nakasuot ng itim, mabilis na inikot ang kanilang paningin upang siguruhin ang kaligtasan ng lugar. At pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang isang babaeng nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Roberto, ang babaeng naging sentro ng lahat ng kanyang pagsisisi. Ako. Nakasuot ako ng isang formal na puting kasuotan na yari sa pinakamataas na kalidad ng seda, nagpapakita ng kalinisan at kapangyarihan. Ang aking buhok ay maayos na nakatali, at ang aking mukha ay sumasalamin sa kapayapaan, at walang hanggang lakas na hindi kayang tibagin ng sinuman. Wala na ang mga luha sa aking mga mata, wala na ang bakas ng pag-aapi at kahinaan. Bawat hakbang ko sa semento ay may dalang dignidad na hindi niya kailanman nakita noong kami ay magkasama. Nang makita ako ni Roberto ng malapitan, parang nagkaroon siya ng panibagong lakas na nagmula sa kanyang desperasyon. Gumapang siya sa mainit na semento patungo sa aking direksyon, hindi alintana ang dugo na patuloy na tumutulo mula sa kanyang noo at ang hapdi ng kanyang mga sugat. Umiiyak siyang tumawag sa aking pangalan. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing nagsisisi na siya sa lahat ng kanyang ginawa.
na mahal niya ako higit pa sa kanyang buhay, at gagawin niya ang lahat, maging alipin man siya, mapatawad ko lang siya. Gusto niyang abutin at hawakan ang aking sapatos. Gusto niyang halikan ang aking mga paa sa harap ng maraming tao para lamang ipakita ang kanyang pagpapababa ng sarili. Tumigil ako sa paglalakad at dahan-dahang tumingin pababa sa lalaking nakadapa sa aking harapan. Ang lalaking minsang naging mundo ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan at lakas, ngayon ay isang basurang nagmamakaawa sa aking paanan. Huminto ang lahat ng tao sa paligid, hinihintay ang aking magiging reaksyon. Nagtagpo ang aming mga paningin sa gitna ng katahimikan ng kalsada. Ano kaya ang makikita ni Roberto sa aking mga mata? Isang katiting na kapatawaran ba na mag-aahon sa kanya sa impyerno? O ang pinakamalamig na yelo na tuluyang tatapos sa kanyang nalalabing pag-asa na makabalik sa aking buhay? Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Roberto. Habang siya ay nakadapa sa mainit na semento, ang kanyang mukha ay nakatingala sa akin, na parang isang uhaw na tao na nagmamakaawa para sa isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Ang sikat ng araw ay walang awang tumatama sa aming dalawa, ngunit hindi ko maramdaman ang init. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim at nakakabinging kapayapaan sa aking dibdib. Wala na ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Wala na ang takot na baka iwan niya ako. Wala na ang pagnanasang pagsilbihan siya upang makuha lamang ang kanyang atensyon at pagmamahal. Pinagmasdan ko ang kanyang anyo. Ang dating makinis at mabangong mukha na palagi kong hinahaplos tuwing gabi ay puno na ngayon ng sugat, putik at tuyong dugo. Ang kanyang mga kamay na ginamit niya upang itulak ako palabas ng aming bahay sa gitna ng bagyo ay nanginginig at nakakapit sa laylayan ng aking puting kasuotan, nagiiwan ng maruruming marka sa malinis na seda. Maraming tao ang nakapaligid sa amin. May mga nagbubulungan, may mga nakatingin ng may halong awa, ngunit wala akong pakialam sa kanila. Ang mundong ito ay pinaliit sa aming dalawa na lamang, sa pagtatapos ng isang mahaba at madilim na kabanata ng aking buhay. Tumayo ka, Roberto. Utos ko sa isang boses na hindi sumisigaw, ngunit may dalang bigat na hindi niya maaaring suwayin. Hindi siya sumunod agad. Patuloy siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay naghuhugas sa dumi sa kanyang pisngi. Sinabi niya muli kung gaano siya nagsisisi, na hindi siya makatulog gabi-gabi dahil inuusig siya ng kanyang budhi, na handa siyang magsimula muli kahit sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Nababalik kami sa dati, noong mga panahong naghihirap pa kami ngunit masaya. Ginamit niya ang aming mga alaala upang pukawin ang aking damdamin. Ngunit ang mga alaalang iyon ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakakapit ng kanyang maruruming daliri mula sa aking damit. Umatras ako ng isang hakbang upang bigyan ng distansya ang aming mga mundo. Wala na tayong babalikan, sagot ko, tinititigan ang kanyang umiiyak na mga mata. Pinatay mo na ang babaeng nagmahal sa iyo, noong gabing itinapon mo ako sa kalsada upang ipagmalaki ang ibang babae. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na ang asawang nakayuko at sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo at ng ina mo. Nagsimulang humagulgol si Roberto. Isinisubsob ang kanyang mukha sa semento, sinasabing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako at mamamatay ang kanyang ina sa sakit kung hindi ko sila tutulungan. Ginamit niya ang awa upang ikadena muli ako sa kanyang kalungkutan. Pinatawad na kita, Roberto, patuloy ko, at nakita ko ang biglaang pag-angat ng kanyang ulo, tila nakakita ng isang sinag ng pag-asa, ngunit agad ko itong pinatay. Pinatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka sa aking kapatawaran, kundi dahil kailangan kong palayain ang aking sarili mula sa puot na sumisira sa aking kaluluwa. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik kita sa aking buhay. Ang pagpapatawad ko ay ang tuluyang pagputol ng anumang ugnayan natin. Mula sa araw na ito, isa ka na lamang taong dumaan sa kalsada. Wala kang makukuha sa akin. Wala ni isang sentimo. Wala ni isang tingin. Sumenyas ako sa mga gwardya na kanina pa naghihintay ng aking utos. Mabilis nilang hinawakan si Roberto sa magkabilang braso at itinayo siya ng sapilitan. Ipinag-utos ko sa pinuno ng mga tagapagbantay na huwag na nilang sasaktan ang lalaking ito, ngunit siguraduhin nilang hindi na siya muling makakatapak kahit sa anino ng aking gusali. Kung magpupumilit siya, iwan nila siya sa himpilan ng pulisya. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pintuang salamin ng aking kumpanya. Bawat hakbang ko ay magaan, tila mga kadenang bakal ang natanggal mula sa aking mga paa. Narinig ko ang hiyaw ni Roberto, tinatawag ang pangalan ko ng paos at basag ang boses, nagmamakaawa para sa huling pagkakataon, ngunit hindi na ako lumingon pa.
Nang makapasok ako sa loob, automatikong sumara ang mga pintuang salamin, tuluyang hinaharangan ang kanyang boses at iniiwan siya sa labas, sa ilalim ng nakakapasong init ng araw. Naiwan si Roberto na nakatayo sa bangketa, pinipigilan ng mga gwardya. Nang tuluyan na akong mawala sa kanyang paningin, pinakawalan siya ng mga ito at pinaalis. Wala siyang nagawa kundi ang ibaba ang kanyang ulo at maglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang mga paa ay kinakaladkad ang bawat bigat ng kanyang pagkatalo. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang kakapitan. Ang tuluyang pagtalikod ko ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang isipan ay lumulutang sa isang madilim na kawalan. Hindi niya napansin ang distansya na kanyang nilakad sa ilalim ng sikat ng araw. Walang laman ang kanyang tiyan, tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, at ang kanyang mga sugat ay humahapdi dahil sa alikabok at pawis. Nanghina ang kanyang mga tuhod hanggang sa mapadpad siya pabalik sa lugar na ayaw niyang uwian, ang masikip, mabaho, at maputik na eskinita ng mga squatter, kung saan naroon ang kanilang maliit na barong-barong. Ang amoy ng nabubulok na basura at burak mula sa itim na sapa ay sumalubong sa kanya. Ang init sa loob ng eskinita ay tila nagmumula sa isang hurno dahil sa siksikan ng mga bubong na yero. Pumasok siya sa kanilang makipot na daanan. Nang makarating siya sa harap ng kanilang inuupahang kwarto, napansin niya ang ilang mga kapitbahay na nakatayo sa labas, sumisilip sa siwang ng kanilang pinto. May mga lungkot at awa sa kanilang mga mata. Mabilis na tumibok ang puso ni Roberto. Pumasok siya sa loob at sinalubong siya ng isang nakakapasong init at amoy ng sakit. Sa isang sulok, nakahiga si Doña Viring sa isang manipis na banig na nakalatag sa maruming sahig na kahoy. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ngunit tila walang nakikita. At ang kanyang paghinga ay napakabagal at may kasamang tunog ng likido sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na. Tumakbo si Roberto at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito na sinlamig ng yelo. Tinawag niya itong paulit-ulit, pilit na ginigising. Inilapit niya ang kanyang tainga sa bibig ng matanda upang marinig kung may sasabihin ito. Dahan-dahang itinuon ni Doña Viring ang kanyang nanlalabong paningin sa kanyang anak. Ang kanyang nanginginig at payat na kamay ay umangat, sinusubukang haplusin ang dumi at dugo sa mukha ni Roberto. May mga luhang tumakas mula sa gilid ng mga mata ng matanda. Sa kanyang huling mga hininga, sa gitna ng matinding sakit at paghihirap, nahayag ang katotohanan na matagal nilang tinakasan. Nagsalita si Doña Viring. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na lamang. Binanggit niya ang aking pangalan. Sinabi niya kay Roberto na ang lahat ng ito ay parusa ng langit sa kanilang mga kasalanan. Patawarin mo ako anak, bulong niya, umiiyak. Ako ang nag-udyok sa iyo na ipagpalit siya. Ako ang nagmalaki. Sana ay naging mabuti akong ina sa kanya. Sana ay hindi natin siya sinaktan. Napaiyak ng malakas si Roberto. Hinahalikan ng kamay ng kanyang ina at sinasabing huwag itong sumuko na makakahanap siya ng paraan na dadalhin niya ito sa ospital. Ngunit alam nilang dalawa na huli na ang lahat. Wala silang pera pambayad ng sasakyan, wala silang kakilala na uutangan, at walang ospital na tatanggap sa kanila nang walang paunang bayad. Tumingin si Doña Viring sa butas-butas na yero sa kanilang kisame. Tila may nakikitang liwanag mula sa malayo. Huminga siya ng malalim. Isang hininga na may kasamang mahabang buntong hininga ng pagsuko, at pagkatapos ay tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang kamay mula sa mukha ni Roberto. Wala ng pulso, wala ng hininga. Pumanaw ang babaeng minsan ay naging reyna ng isang mansyon, sa ibabaw ng isang maruming banig na walang sino mang kaibigang nakiramay. Isang malakas at nakakapasong sigaw ng paghihinagpis ang pinakawalan ni Roberto. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Sumisigaw sa langit kung bakit ganito kalupit ang parusa sa kanila. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, puno ng dusa at walang hanggang pagsisisi. Naiwan siyang mag-isa sa isang madilim na kwarto, kasama ang bangkay ng babaeng nagluwal sa kanya. Ngayong pumanaw na ang kanyang ina, tuluyan nang nawala ang lahat ng kayamanan at isinara ko na ang huling pinto ng pag-asa. Ano na ang mangyayari sa lalaking walang naiwan, kundi ang kanyang sariling mga kasalanan at multo ng nakaraan na patuloy na uungkatin sa kanya araw-araw.